Hello Shen! So finally, nagkaroon nga ako ng desire na i-edit yung video ko nung nagpunta ako ng Barcelona, Spain 2 years ago. So ito na pala yung part 3 ng Barcelona ko. May Lidl din dito sa Spain. Kaso lang yung mga juice, walang font. So December 1, 2022 nga nung nagpunta kami sa Park Güell. Hindi ko alam kung paano na siya basahin pero basta ganyan. So mula nga sa hostel namin, nilakad lang namin siya. Super lakad kami dahil paakyat. Kapagod. Medyo malayo-layo din yung nilakad namin, mga 1 hour. Tapos paakyat siya. Habang naglalakad nga kami, parang feeling ko nasa Baguio lang kami kasi medyo paakyat yung mga daan. Tapos yung lamig ay katulad din sa Baguio. Bago pa man kami nakarating sa destination namin ay nakita na namin itong store na ito. So dito bumili kami ng ticket papunta dun sa park. Tapos parang showroom na rin ito at magkakaroon ka ng idea kung ano nga ba yung mga makikita mo dun sa park. Hindi ko na maalala kung magkano yung binayaran namin sa ticket pero upon checking online, 12 euros na ang entrance fee. Nakita ko to sa YouTube. So, isang maititip ko sa inyo guys, pag pumunta kayo sa Barcelona, aralin nyo mabuti si Gaudi kasi sobrang sikat na sikat siya at lahat ng tourist spot dito laging related kay Gaudi. Papangalan ko nga sa anak ko, Gaudi. At patuloy nga kami naglakad niyan papunta sa entrance ng park. So, entrada. So, bakit kami ngayon guys at ganito yung view. Ganyan siya. At habang pumapasok nga kami dito sa park, parang feeling ko isa kami sa mga character sa Encantadia. Parang yung pakiramdam para ka nasa unang dimensyon ng mundo. Napakaaliwalas nga ng park na to. Ang sarap magmuni-muni. Actually, nung pumunta ako ng Barcelona, Spain, medyo na-stress talaga ako sa life noon, lalong-lalo na sa work. Kaya parang feeling ko, nakahil talaga to sa sarili ko. Ang ganda dito guys, pero nakapagod siyang akitin. So, pag pupunta kayo dito, kailangan yung sapatos nyo comfortable siya kasi tignan nyo. Ganyan. Yung mga kasama ko ay nila manguha ng mga litrato. So, video-video na lang guys. Wala man akong ganong kalawak na kaalaman tungkol sa mga engineering at architectural design. Sobrang na-appreciate ko yung ganda at nature dito sa park na to. Ito pala ay na-build noong 1900 hanggang 1914. So sa madalit sabi, mga 110 years old na siya. So originally, hindi naman plinano ni Gaudi na gawing park ito. Ang unang plano nila dati ay gagawin nilang modern housing estate, kaso lang hindi siya nangyari. Naabandon na nga pala itong lugar na ito ng maraming taon at noong 1926, nag-decide ang Barcelona na bilhin na lang tong lupa na ito at gawing park. Pero gayon pa man, hindi nila binago or hindi nila inalis yung mga bagay na naitayo ni Gaudi. So yun yung bahay ni Gaudi, kaso may bayad 5 euros. Isa sa mga goal nga pala ni Gaudi ay yung ma-preserve yung nature. So yung mga daanan, pa-curve talaga siya. Tapos yung mga puno na nakikita ninyo, yan din yung mga puno na talaga ninja dyan na nag-i-exist na dyan sa lugar na yan. Katulad ng carob, olives at nilagyan niya rin ng mga Mediterranean plants. Sa loob ng park, may makikita rin kayo ng mga mangilan-ngilan na nagtitinda ng mga souvenirs. This is not blue, this is purple. No! Oh! Look at that. Hello, Barcelona. Dahil medyo elevated nga yung lugar nitong park, matatanaw mo na din dito yung isa pang masterpiece ni Gaudi, yung Sagrada Familia. 4 PM pala ito ng hapon, medyo madilim na sa paligid dahil sa winter. Dito sa part na ito, makikita ninyo yung mga touch of Mediterranean na dinagdag ni Gaudi sa lugar. So yung spot na to, parang dito na rin pwedeng magpahinga yung mga tourist sa paglalakad kasi marami mga benches sa paligid. So sa part na to, makikita naman natin yung mga music techniques na ginawa ni Gaudi. Ang tawag nga pala dito ay trencadís, na ang ibig sabihin ay chop.
Ginamitan niya ang mga buildings niya ng chopped ceramics. Ito na rin yung mga nagsisilbing kulay or disenyo ng mga buildings. So from walls to ceilings, ang mga ginagamit niya ay mga chopped ceramics. Kaya naman hindi na rin nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang mga kulay ng mga buildings. Shiny at napaka-elegant tingnan. Grabe talaga yung amount of work na ginugol nila dito para magawa yung mga designs. Just imagine, pinagkoconnect mo yung mga chopped na ceramics para makabuo ng isang art. Hindi lang basta maliit na masterpiece, pero buong building talaga. Hindi ko rin alam kung paano niya nasusupervise yung mga gumagawa nun dito. Paano na lang kaya pag meron kang naidikit na isang maliit na ceramic na iba ang kulay, tapos hindi niya gusto yung color combination. So, kailangan mo na naman tanggalin. Naisip ko lang naman, pero ang tiyaga talaga nila, no? Isa rin pala sa mga pinipilahan na pinipicturan dito sa park ay itong napakamakulay na salamander. Aba, ang chika nga ng iba, kapag daw hahaplusin mo yan, tapos magwi-wish ka, ay matutupad daw. Kaya naman halos lahat ng lumalapit dito na turista ay talagang humahaplos-haplos sa salamander na yan. At syempre, hindi tayo papahuli yan, Mari. Nagpa-picture pa nga ako para may pruweba. So pagkatapos nga na halos malibot namin yung buong park ay nag-decide na rin kami umuwi. Nahabol din kasi namin yung bus at baka maiwan na kami. Tapos padilim na rin kasi dahil nga winter na to. Buti pa tong si ate pa chill-chill lang. Pauwi na. So yung sakay ng bus ay doon sa bandang baba. Pero kung gusto mo rin naman ay may mga taxi din sa taas. Yun lang. Thank you for watching.